Hi mga langga, and hello din po sa lahat ng ating viewers, listeners, and subscribers, pati na rin sa ating mga haters. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-like, comment, share, and subscribe at pindutin nyo na rin yung notification bell para maging updated pa po kayo sa mga susunod pang mga video. Tunghayan po natin ang ika-26 na kabanata ng Mafia Queen, My Wife. Monica Points of View. Tila lumilipad yung isip ko dahil sa mga nangyayari. Palipat-lipat yung tingin ko sa paligid habang nakatayo dito sa tapat ng bahay na pinangyarihan ng pagsabog. I'm frustrated. My memory is killing me. Damn it. Damn those fucking memories. Hindi ko alam kung paanong hihinga ng maayos. Ngayong may problema akong kinakaharap. I took out my phone and saw the time. Tanghali na. I suddenly remembered Liam. Did he eat already? He should eat his lunch now. I want to eat with him. I want to treat him lunch in the mall, but I just can't leave those people. They are my residents and as the owner of this villa, they are my responsibility. I dial this number and wait for the answer. Nangunot yung noo ko nang hindi siya sumagot. It's still ringing hanggang sa mag-miss call. I tried again for the second time but still no answer. I don't have the guts to give up so I tried calling him again and halos makahinga ako ng maluwag nang sagutin niya yung tawag ko. Thank God he answered. Damn this idiot! What took him so long? Imbis na mainis ay pinakalma ko ang sarili ko at hinayaang marinig yung makulit niyang boses. Hello Monmon! Napangiti ako. I bet he's smiling from ear to ear now. Mukha siyang tanga but it's cute. Hey, did you eat your lunch? Mahinahon kong sagot sa kanya. Hindi pa, Monmon. Sumimangot ako. Bakit hindi pa siya kumakain? Did Lani forget to bring his lunch? Eat your lunch before 1 o'clock strikes. Huwag kang magpapalipas ng gutom. Just tell Lani what you want, then she'll give it to you immediately. Hindi mo ba ako sasamahang kumain, Monmon? No. I want to eat lunch with you but I can't leave them. I already ate my lunch. That's why I'm reminding you to eat yours too. What a lie. I haven't eaten anything. Sino bang gaganahang kumain sa ganitong sitwasyon? Ramdam ko sa tono ng boses niya na na-disappoint siya sa sinagot ko. I badly want to be with him but the situation right now is very complicated. Done talking? I clenched my fist and gritted my teeth after hearing that bitch voice. Shall we go now? Sige. Wow, just like that? Konting tanong lang ng babaeng yun, sasama agad siya? Ang tigas talaga ng bungo ng lalaking to. Sinabihan ko ng lumayo sa Angela na yun, hindi pa rin natinag. Ang tibay talaga. Is he really that stupid? Or just numb? Hindi niya man lang naramdaman na hindi ko kasundo yung babaeng yun. Fuck. Humugot ako ng hangin bago seryoso nagsalita. You're with Angela? Oo, Monmon. Kakain kami sa labas. Gusto ko kasi may kasabay eh. The fuck? Talagang pinagmalaki pa. Gusto yata nitong makatikim ng sapak sa akin pagka-uwi. Fine. I'm mad. I don't want that Angela around him. I don't fucking care if I'm jealous or what. I just want them apart. I sighed again. Fine, do whatever you please. Just don't forget your promise. I said before I ended the call. Tinago ko sa bulsa ko yung cellphone at tumingala. I need air. I need to unwind. I need to breathe for a while like nothing's wrong, kundi yun ang ikakamatay ko. Damn Liam, dumagdag pa sa sakit ng ulo ko. Umiling-iling na lang ako. I can't believe that I fall for that kind of guy. Sobrang layo ng characteristics nilang dalawa ni Kian. He's smart, cool, and very matured. While Liam, I don't know what to say. I need to divert my emotions. It's not the right time to feel sad or what. They need me. Panandali ang umalis si Kian kasama si C. I told them to check the house without me. Ayokong lumapit doon. I'm not afraid to go there. I just don't want to see all the damages that have been done. Lalong sumasakit yung ulo ko. Tanghali na't lahat. But still, I can't think of a person who can do all these shits. Gusto kong pagbintangan ang council because knowing them, gagawa sila ng paraan. Maalis lang ako sa pwesto. But damn, hindi sila yung tipo ng tao na mandadamay ng ordinaryong mamamayan. Syndicates and mafias are people too.
We all know our limitations at kasama sa batas ng council na sino mang kasapi ng underground society ay hindi pwedeng mandamay ng mga inosenteng tao. That's why I can't blame them. Kung may away ang dalawang grupo, it's just inside the underground city. Wala dapat madamay na ibang labas sa organisasyon. I look at the kid who's wiping his tears while sitting on the back of one of the ambulance car. It looks like he purposely stopping his tears but it won't really stop. I sighed before walking towards him. The ambulance went to the morgue. I said he didn't answer. I sighed again. How many sighs did I do today? I know the feeling of losing someone. Panimula ko. He looked at me while biting his lips kaya naupo ako sa tabi niya at iniwas ang tingin. Tumingin ako ng diretso sa harap para di ko makita yung reaction niya. I know what you feel. It hurts so much that nothing can make you feel better but to see them alive again. Hindi naman siya sumagot but I know that he's listening and he's willing to listen. I sighed again before reminiscing the memories that I buried in my deep thoughts long ago. My parents died when I was 16. They died because of bombs too. Kinamot ko yung noo ko habang inaalala yun. My older brother, Marco, he cried a lot that day. He didn't stop crying. I also cried, of course. He kept on saying that our parents are just sleeping, that they are not dead. He's being paranoid to the point that I had to do something stupid just to wake him up. Tumawa pa ako nang maalala yung gabing yun, pero hindi yung tawa na purong may saya. Tawa yun na may halong lungkot. I slapped him hard, very hard. Yung tipong para na rin siyang sinapak. Nakakatawa lang. After slapping my kuya's face, he just looked at me before pouting. Para siyang batang nag-sorry sa akin. He told me that he's sad. So I told him that I feel the same. But we don't need to be sad forever. We need to accept it. We need to move on. Do you want me to move on too? Tanong nung bata. Agad ko siyang nilingon. Tinitigan ko siya habang panay ang singhot niya kaya ngumiti ako. Yes. Inangat ko yung kamay ko at ipinatong sa ulo niya tsaka yun ginulo. When the right time comes, sabi ko. Tumango-tango siya na para bang naiintindihan niya ako. Kinagat niya yung labi niya tsaka umisod padikit sa akin at nagulat ako nang bigla siyang yumakap sa bewang ko. Nuna! Tawag niya sa akin kahit hindi ko na-gets yung sinabi niya. Nalungkot ako. Tumaas yung kilay ko sa baluktot na pagtatagalog niya but at least I understand it. I just stopped his shoulder as a sign of my sympathy for him. Medyo ilang minuto kaming nagkaganon nang bigla siyang humiwalay sa akin at ngumuso. Why is your brother not here? Oh, kahit natigilan ako sa tanong niya, I still managed to smile at him to lessen the sad atmosphere. He's with my parents. Tinuro ko yung langit gamit ang daliri ko. He's up there, looking at us while smiling like an idiot. Nanlaki yung mata niya tsaka siya yumuko. Kumamot siya sa batok niya bago nagsalita. Biane, Nona. I don't know. No, it's just fine. Nika! Nilingon ko si Kian na patakbong papunta sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. He looked so worried kaya sinalubong ko na siya agad. Si is also in a hurry dahil imbis na sa akin dumiretso ay iika-ikang naglakad papunta sa mga tao. Agad niyang kinausap ang mga ito. Nagtaka ako ng mabilis na nagsisialisan ang mga ito palabas ng vela. What? What's wrong? He has a lot of bruises and wounds in his face. May sugat din ito sa ulo na nagdudugo. Plus the fact na namumutla siya dahil sa kakulangan ng dugo, mukhang napuruhan siya ng husto. We need to get out of here. Now! Ngumiwi siya bigla dahil sa pagsigaw niya at doon ko lang napansin yung parte ng bewang niya na hinahawakan niya. It has blood on it. There are bombs in every houses. We need to evacuate everyone. Nahigit ko yung hininga ko sa sobrang gulat. My eyes didn't widen, but I felt my fist clench. I felt my anger scattered in every part of my body. Parang lahat ng frustrations ay biglang umapoy and I felt the itchiness in my hand. I need to kill someone. I need to see blood. Fuck! Sinasagad ng taong yun ang pasensya ko. If he or she wants to kill me, then kill me. I can fight until death pero yung mandamay ng iba just to threaten me, damn him. I'm gonna fucking rip him apart. Go to the hospital! Utos ko, tsaka marahang itinulak ang bata sa kanya. Hey kid, help him! Tumango ang bata habang naguguluhang palipat-lipat ang tingin sa amin. What? Nika!
Hinatak niya yung braso ko kaya siya naman ang nginiwian ko. What the fuck are you saying? I'm not leaving you here. Just do what I'm saying. What? Lalong sumama yung tingin niya sa akin. I met those fuckers a while ago at masasabi kong magagaling silang umasinta. They are fast as fuck tapos gusto mo pang iwan kita? Stop being so stubborn. Sila, so it's not just one? Don't use the word stubborn to me because you're the one who's being stubborn here. Monica! Inis pa ring sigaw nito kaya't napapikit ako. Nagpipigil ng inis na hinata ko ang braso ko pabalik. Tsaka siya kinwelyuhan. Stop being a drama king, Kian. May tama ka sa tagiliran at mukhang hindi ka lang basta binaril. What else can you do? Sinamaan niya ako ng tingin dahil sa insultong yun kaya nginisihan ko siya. You're useless for now, Kian. Magpagaling ka muna. Then, tsaka ka makipaglaban ng maayos. I said, tsaka siya tinulak at tinalikuran. Wala akong panahon makipagtalo sa kanya. Lots of people is now in danger. I need to save them first. A! Tawag atensyon ko kay A na kasalukuyang may binebendahan habang nasa tenga ang telepono. Nilingon niya naman ako. Where the fuck is Z? Agad kong tanong nang makalapit ako. Z is nowhere to be seen. She looked at me confusedly. Ha? Nandyan lang siya kanina. Napahilamos ako sa muka gamit ang kamay ko. The culprit is still here. Evacuate all the residents. Nilabas ko yung Desert Eagle na nasa loob ng leather jacket ko at mabilis na tilalikuran siya. Where the hell are you, Z? Mabilis na kumilos ang mga residente. Halos hindi sila magkaundagagang maglakad takbo. Ang iba naman ay sumakay na sa mismong ambulansya at fire truck. Unti-unti nang nauubos ang mga residente nang biglang mayanig ang paligid dahil sa panibagong pagsabog sa magkabilang bahay na nasa mismong magkabilang gilid ko. Dahilan para mapada pa ako. Napaupo ang ilan sa gulat habang ang ilan ay nagsimulang magpanik. Nakita ko namang hirap si A sa pag-aasikaso sa kanila. Damn! Daing ko dahil sa panandaliang pagkawala ng pandinig ko. Shit! I think sinadyang pasabugin yun sa gawi ko. Fuck! Inalug-alug ko yung ulo ko tsaka luminga sa paligid. Ka-atsemet! Nasa paligid lang yun. Pusing! Dinig kong sigaw ni C. Naramdaman kong humawak siya sa braso ko at tinayo ako. Ayos ka lang ba? She has a cut in her cheeks. Mukhang nadaplisan ng bala. Napasimangot ako. Pati dugo sa ilong niya ay tuloy-tuloy na umaagos at may sugat ang labi. It looks like someone just punched her right straight in her face. On the way na si D. Sa iba mo pang villa para i-check kung may bomb threats din dun. A and I are going to find Z. Imbis na sumagot ay iniwas ko ang tingin sa kanya at nakasimangot at tumingin sa mga bahay-bahay hanggang sumuhinto ang paningin ko sa isang simpleng blue na bahay. How many fuckers are here? Nadinig ko yung paglalagay niya ng bala sa baril niya. 5. Nag-click iyon. Hudyat na naka-assemble na at ready to fire na ang baril niya. Rookie assassins. Kumunot ang noo ko. Hindi dahil sa nag-uusap kami ng parang walang nangyayaring pambubomba pero dahil doon sa sinabi niyang rookie assassins. Rookie lang pero tinamaan si Kian na Mafia King. Nadaplisan si C sa muka at naasinta sa paa. Maybe they are really that fast and idagdag na natin na magaan ang kilos nila dahil hindi ko man lang naramdaman na may iba pang tao bukod sa amin or let's just say na marami lang talagang tao kaya di ko napansin. But rookie is still a rookie. Rookie? Really? Sinet ko yung timer ng relo ko sa 5 minuto. Let's see how great these newbies are. Sabi ko, tsaka naglakad papasok sa isa sa mga bahay. Wala pang 10 segundo umalis si Monica ay hindi inaasahang isang sapak ang matatanggap ni C paglingon niya. Agad siyang tumumba sa sahig habang sapo-sapo ang ilong. Putya! Bulong niya sa sarili tsaka tinignan ang kamay na may dugo. Kutang-kuta na sa mukha ko ah! Naiiling niyang sabi. Tumagilid ang ulo ng isa sa 5 assassins na tinutukoy niya. Isa ito sa nakaharap nila ni Kian kanina habang ini-inspect ang sumabog na bahay nang bigla silang sugurin ng mga ito ng sabay-sabay. Kung tutuusin ay kaya ni Kian ang mga to pero nanghina agad siya ng tamaan ng bala ng baril sa tagiliran. Hindi niya masisisi ang lalaki dahil pagkatapos itong barilin ay sinipa ito sa mismong sugat na lalong nagpahina dito. Kung hindi sila nakatakbo ay malamang patay na silang dalawa. Nilingon niya yung sumapak sa kanya kahit natatakpan ang mukha nito ng bonnet ay ramdam niya ang mapaninsultong ngisi ng lalaki. Mukhang gusto nito siyang tawanan pero naaawa sa kanya dahil wala siyang magawa. Tinutok nito ang baril sa kanya tsaka kinalabit ang gatilyo pero mabilis na gumulong pahiga si C at nakakamanghang tumalon para tumayo.
Naiwasan niya ang bala ng baril pero hindi ang kamay nitong dumaklot sa leeg niya at ang panibagong suntok nito na tumama sa sikmura niya. Paulit-ulit siyang napamura, lalo na nang maramdaman niya ang pamilyar na lasa ng dugo sa bibig niya na gustong kumawala. Sa bilis ng kilos ng lalaki ay hindi talaga siya uubra. Punyetang mga lalaki. Sabi ko na nga ba at wala silang ibang alam kundi ang manakit. Bukod sa putukan na naririnig niya mula sa pinasok ng bahay ni Monica, ay 3 sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw dahilan para mabitawan siya nito kaya medyo hingal na tumayo si C. The hell, C? Inis na komento ni A nang makita ang itsura niya tsaka mabilis na sinugod ang lalaki. Umiwas ang lalaki sa mga suntok ni A. Panaka-naka ding hinahapyawan siya ng suntok pabalik pero hindi pa pinapaabot sa mukha. Inaasar niya si A. Nagtagis ang bagang ni A dahil doon. Pinapagod lang siya nito at pinagmumukhang tanga kaya't sumugod siya at dinamba ang lalaki na inikinagulat nito. Dahilan para mapaatas ito at tumalsik ang baril sa kalsada. Tumalon si A at kumapit sa isang balikat ng lalaki na mukhang gulat pa rin. Para lang siyang nagluksong baka na inangat ang buong katawan sa ere. Para mapunta siya sa likod nito at walang kagatol-gatol na naglanding sa sahig. Tsaka niya pinaikot ang paa para mapatid ang lalaki na agad na bumagsak sa sahig. Akmang tatayo itong muli nang bigla siyang sipain ni C sa mukha na parang sumipa lang ng bola. Ngumisi si A nang makitang nawalan agad ng malay ang lalaki habang si C ay nakasimangot pa rin habang hawak ang ilong gamit ang kanang kamay at ang isang kamay na may hawak na baril ay nasa bewang nito. Kaya mo naman palang tapusin ang isang sipaan lang. Bakit nagpasapa ka pa? Anya ni A. Alam niyang malakas sumipa itong si C, hindi dahil sa may lahing kabayo, kundi dating star player ng soccer si C noong high school sila. Masamang tingin ang ibinigay ni C. Nakachamba kasi. Naputol ang ungol ng lalaki nang muli siyang sipain ni C kaya tuluyan nang nawala ng malay. Hindi pa nakontento at binaril pa ito ni C ng 3 beses sa kanang balikat. Kaya pinandalyatan siya ni A. C! Nandidilat ang matang sigaw niya. What? Ang brutal mo! Ngiwing sagot ni A. Tumalikod si C at lumingalinga. Let's find Z. Tumango naman si A. Yeah. Nag-umpisa na silang maglakad. Pareho. Para hanapin si Z. Pero hindi na kailangan dahil bigla na lang itong lumitaw sa harap nila. Pero hindi yun ang nakapagpatigil sa kanila. Natigilan sila nang makitang nanginginig ito habang naluluhang nakatitig sa kanila. Hawak-hawak nito ang isang pamilyar na klase ng bomba. Landmine. Shit! Bulong ni Z tsaka napakagat sa labi habang pawis na pawis at namamasa sa mata. King ina nyo! Ilang beses itong bumuntong hininga bago nagmamakaawang tinitigan sila. Pasmado ako, magkakandakalas-kalas tayo kapag nabitawan ko to. Samantala, lumingon ang 3 sa 5 mga assassin sa pinasukang pinto ni Monica. Nasa itaas na, hagdan ang isa, habang nasa ibaba ang 2 at nagtatago sa magkabilang poste ng sala. Samantalang, ang 2 pa ay abala sa pagkakabit ng bomba sa iba pang bahay. Napangisi sila nang makitang mukhang nangingit-ngit ang Reyna sa galit. Halata sa blankong mukha nito ang natitimping galit at inis. Pasabugin mo ba naman ang isa sa mga bahay ng vela mo hindi ka magagalit? Her villa cost billions of pesos and Monica owns 13 of it plus the new project. Parang gusto nila itong tawanan ng harapan pero kailangan nilang maging alerto, matalino at tuso si Queen. Hindi naman ito bibigyan ng titulong Mafia Queen kung hindi ito nararapat doon, hindi ba? Pawang mga nakaitim sila at may tabing na bonnet ang muka na tanging ilong, mata at labi ang may butas. Pero kahit na nakatago ang mga pagkakakilanlan nila ay halata pa din ang kasarian nila. 2 lalaki at 1 babae. Nangiwi ang babae habang nakatingin kay Monica. Sumabog na ang vela at lahat-lahat. Pormado pa rin. Bulong nito sa isip niya. Hindi kasi nakasuot ng usual na pang-opisina si Monica. Naka-white spaghetti strap sando lang kasi ito na pinatungan ng itim na leather jacket, black ripped jeans at leather boots na may 3 inches na takong. Cool itong tignan, lalo na tulang emosyon ang makikita sa kanya ngayon. Blanko ang mukhang huminto si Monica sa gitnang parte ng sala. Pinagmasdan nila ang susunod na kilos nito at nangunot ang noo nila nang bigla itong bumuntong hininga na parabang nawawala ng pasensya. Inilibot ni Monica ang paningin sa paligid, tsaka ngumiwi. Where's the other 2? Malamig na sambit nito. My agent said that there's a 5 of you. Natigilan ang 3 at ilang minuto pa bago sila nagseryoso.
Namangha sila dahil totoo nga ang sabi ng ibang assassin sa kanila na nagtangkang pumatay dito noon pero sumuko dahil sa takot na mamatay. Totoo ngang malakas ang pakiramdam nito. Mukhang isang pitik nga lang ay lilingon na ito sa kinatatayuan nila. At hindi nga sila nagkamali ng hinala. Nagulat sila nang humakbang ang kanang paa ng kasamahan nilang nasa gawing kanan ng sala habang nakasandal pa din sa pinagtatago ang poste nang biglang lumingon si Monica na parabang sigurado siyang may tao dun at sunod-sunod na pinaputukan ito gamit ang kaliwang kamay lamang. Ah! Daing ng lalaking tinamaan sa paa. Alerto siyang nagtago pabalik sa pader. Nagulat ang dalawa pa kaya dali-dali itong nagsikilos at pinaulanan ng bala si Monica na agad namang tumakbo patungo sa direksyon ng babae. Agad na dinapuan ng kaba ang babae dahil kahit na anong dami ng balang kumakawala sa baril niya ay mukhang napakadaling naiwasan yun ni Monica. Inihagis paitaas ni Monica ang Desert Eagle na nasa kaliwang kamay niya na bumagsak sa pasilyo ng ikalawang palapag ng bahay. Panandaliang nakuha noon ang atensyon ng babae kaya't nakakuha ng pagkakataon si Monica na paikot na sipain ito sa ulo. Tumumba ito sa sahig habang hawak ang uulong tinamaan. Halatang nahilo o dahil hindi ito nagawang itayo ang sarili. Sinubukan itong kunin ang nabitawang baril pero napasigaw na lang ito sa sakit ng apakan ni Monica ang kamay niya sa sahig. Halos maiyak ito nang bumaon ang takong na itim ng boots ni Monica. Ah! Tilik ng babae habang humahampas sa marmol na sahig ang isa pang kamay na parabang maaalis nun ang sakit ng nararamdaman. Fuck! Fuck! Get off me! Anya na tinutulak ang paa ni Monica pero yumuko lang ito at pinakatitigan siya. Damn it! Sigaw ng lalaki mula sa hagdan ng second floor. Nag-slide ito sa railings pababa sa sala. Agad naramdaman ni Monica ang mabilis nitong pagtakbo para sakluluhan ang babae kaya't umikot siya sa poste. Binaril ang sahig na kinatatakbuhan nun. Nahinto ang lalaki at nakipagbarilan kay Monica nang mapansin niyang nakatayo na ang babae at mabilis na tinutukan siya ng baril mula sa gilid. Ngumisi si Monica at agad na hinarap ang babae tsaka sinapak ng malutong na kahit pa may takip ang muka ay hindi nabawasan ang impact ng lakas ng suntok niya. Kasabay nun ay ang paghatak niya sa takip ng bonnet ng babae sa muka. Napahawak ang babae sa nagdurugo nitong ilong nang biglang hawakan siya ni Monica pasabunot sa buhok at saka tinuhod ang muka bago ibinato palabas sa pinagtataguan nilang poste dahilan para mabilis na ihinto ng lalaki ang pagpapaulan ng bala sa takot na baka tamaan ang kasamahan. Kinabahan ang dalawang lalaki nang makita ang sinapit ng babae. Inis na tinanggal ng lalaking galing sa hagdan ang bonnet sa mukha niya at padarag na itinapon sa sahig. Gustong matawa ni Monica. Nagngingit-ngit siya sa galit. Are they doing some shitty tricks on me? Anya ni Monica sa isip, tsaka walang kahirap-hirap na tumalon sa pader at poste kahit na naka-heels pa para maabot ang railings na sa gilid ng pasilyo ng second floor. Mabilis niyang naiangat ang sarili at walang ingay na lumanding sa hallway at doon niya kinuha ang baril na hinagis niya kanina at yung isa naman ang itinapon dahil wala na yung bala. Eto yung mga pumubugbog kay Kian, pathetic. Lupaypay ang babaeng nakahiga sa sahig habang ang lalaking may tama ng bala sa paa ay tumayo at nagkatinginan sila ng lalaking galing sa hagdan. Nagtanguan sila at sabay na tinutukan ng baril ang direksyon ni Monica. Naglakad sila sa magkabilang gilid ng poste para cornerin sana si Monica pero nanlaki ang mata nila nang makitang wala doon si Monica. Taka nilang inilibot ang paningin nang biglang tumalon si Monica mula sa second floor at sumakay sa balikat ng lalaking galing sa hagdan kanina. Kagat-kagat ang Desert Eagle na baril ay lumiyad si Monica at hinayaang lumambitin ang mga paa sa mismong lieg ng lalaki kasabay ng paglapat ng likod nilang dalawa tsaka puwersahang kumapit sa magkabilang paanan nito dahilan para paharap sa sahig na pumalakda ito. Hindi pa man tapos ang sakit na nararamdaman ng lalaki dala ng pagkakalagapak sa sahig ay agad siyang napahiyaw nang lumapat sa tagiliran niya ang baril ni Monica at paulit-ulit siyang binaril doon. Fuck! Sigaw niya pero mabilis ding napawi yun nang umiskwat si Monica sa likod niya para hatakin ang buhok niya at walang habas na inuntog sa sahig ng 3 beses. Bumagsak ang ilang durog ng ngipin nito sa sahig. Napatingin si Monica sa puting sandong suot niya na may mga talsik ng dugo galing sa dalawang napatumba niya na ikinangiwi niya. Gross! Sabi niya habang nasa mukha ang pandidiri dahil pati ang magkahalong laway at dugo ng lalaki ay tumulo sa sahig. Dagdag pa ang mata nitong nakatirik at tanging puti na lang ang kita. Tila nanigas naman ang lalaking may tama sa paa.
Nakatutok ang baril niya kay Monica pero hindi niya ito nagawang barilin kanina dahil nag-aalala siyang baka matamaan ang kasamahan. Shit! Usal niya habang ika-ikang napaatras. Panay ang lunok niya at nanlaki ang mata nang lingunin siya ni Monica. Ang kaninang mayabang niyang tapang na harapin si Monica ay biglang nawala nang makita kung paano nito kadaling pinatumba ang dalawang kasamahan na pawang pareho ng napuruhan. Duguan pareho. Mas lalo siyang natakot nang umayos ito ng tayo at parang wala lang na pinagpag ang leather jacket na may alikabok habang hindi inaalis ang tingin sa kanya. Your lives are not enough to pay all the damages that you've done, not just in my villa. Nag-igting ang panga ni Monica, tsaka humakbang paalis sa katawan ng bagsak na lalaki. Bakas sa bigat ng paan niyang, handa siyang tuluyan ang natitirang lalaki pero nagpipigil siya. But also, for the damage in the hearts of my residents. Ngayon ay lumabas na ang tunay na galit sa mukha ni Monica nang maalala ang eksena ng batang lalaking umiiyak kanina. Kuyom ang isang kamao habang ang isa ay mahigpit na hawak sa baril. Kumibot-kibot ang labi ng lalaki. Natatakot siya pero nagugustuhan niya ang galit na bumalatay sa mukha ni Monica. Gigil na gigil itong isunod siya pero nagpipigil pa ito. Kumikirot ang tama niya sa paa pero di na lang niya iniinda. Actually, naboard ako sa pagsabog kanina. Nagmamatapang na sabi ng lalaki tsaka ngumisi. Umiling-iling pa ito na habang bumubungis-ngis. Biruin mo, ang lakas-lakas ng bombang ginawa ko pero mahigit 16 lang yata ang namatay. Magalpak ito ng tawa habang nakahawak sa tiyan. Hindi man lang pumalo ng 20. Sa bagay, peste kasi yung panganay na anak ng pamilyang Koreanong yun. Kung maaga lang sana siyang umuwi kanina, dala-dala yung mga kaklase niya, edi sana hindi siya naiwang mag-isa dito. Naputol ang sinasabi niya nang maramdaman niya ang pagtama ng Desert Eagle na baril ni Monica sa bibig niya at napaatras. Naluluwa siyang tumitig kay Monica na galit na ang itsura. Mabigat ang baril na iyon kaya't nabasag din ang ngipin niya. Tinignan niya ang ilang ngiping na babalot ng dugo na nasa palad na niya. Akmang lilingon na siya kay Monica nang bigla siya nitong suntukin ng diretsyo sa mismong bibig. Namamanhid na ang labi niya dahil sa sugat at magang-maga na dahil sa lakas ng tama ng suntok ni Monica habang nakahawak sa kwelyo ng damit niya para hindi siya matumba. Let's see how filthy that mouth of yours. Nanginginig sa takot ang lalaki dahil kakaiba ang tono nito, nakakatakot, nakakakaba, para siyang may kaharap na demonyo. Naiintindihan na niya kung bakit gano'n na lang kung bigyan sila ng babala ng mga mas matataas na assassins. Tinanggal ni Monica ang bonnet nito at bahagyang tumagilid ang ulo na tila pinag-aaralan ang muka niya. Ah! Ungol ng lalaki pero ngumisi lang si Monica sa kanya. So, it's not just your mouth. Nilapit pa niya ang mukha sa lalaki. It's your whole face that's filthy. Mabagal na umiling ang lalaki tsaka nagsimulang humagikik. Tinitigan siya ni Monica pero wala na ang ngisi sa labi at bumalik sa pagiging blanco. Akala mo ba, ikaw, ang pake namin? Sinalubong ng lalaki yung blankong titig ni Monica. Magalpak siya ng tawa kahit kumikirot na ang lahat ng sugat niya. Darating ang araw na ikaw mismo ang papatay sa asawa mo. Paan! Tumalsik ang masaganang dugo sa mukha ni Monica mula sa bibig ng lalaki nang mabilis niyang agawin ang baril nito at barilin ito sa mismong loob ng bibig. Hindi siya nakontento sa isang tama lang kaya't inubos niya ang lahat ng bala niya dito. Walang ganang binagsak ni Monica sa sahig ang katawan ng lalaking nakadilat pa at nakatitig sa kanya. Matamlay na pinatay niya ang maingay na timer sa relo niya. Hudyat na tapos na ang 5 minutong sinet niya. Wala na itong buhay pero parang gusto niya itong patayin ng paulit-ulit. Kulang, sobrang kulang. Nakukulangan siya sa dugong nakikita niya. Sobra-sobrang galit ang nararamdaman niya. Lahat ng galit na matagal na niyang ibinaon ay muling nanumbalik. Ang galit para sa taong pumatay sa mga magulang niya. Galit para sa taong pumatay sa kuya niya. Galit para sa taong handang pumatay makaganti lang sa kanya't galit para sa mga taong gustong manakit kay Liam. Para siyang tumakbo ng kilo-kilometro dahil sa bilis ng panghinga niya. Yung paghurumentado ng puso niya sa galit na kanina pa niya pinipigilan ay lumalabas na ngayon. Bossing! Napalingon siya sa garalgal na nagsalita. Mula sa pinto ay naroon yung tatlo, sina A, C at saka si Z, na may hawak na bomba. Naningkit ang mata niya.
Wala siyang pake kung nakita ng mga ito ang ginawa niya. Wala din siyang pake kung natatakot ang mga ito sa kanya. Kailangan niyang ilabas yung galit niya. Nanlaki ang mga mata nito nang itutok ni Monica ang baril kay Z. Kinabahan agad ang mga ito. Boss, ano? Ano to? Utal-utal na tanong ni A habang nagugulat na nakatingin kay Monica. Why are you? Taang! Umalingaw-ngaw ang mahabang sigaw ni Z nang barilin siya ni Monica sa mismong bomba. Umanong hawak niya. Napadilat siya nang maramdamang buo pa siya, tsaka chinek ang sarili at mangyak-ngyak na itinapon yung eme-eming bomba sa sahig. Samantalang, napapalunok na ngumanga lang ang dalawa. Sinamaan sila ni Monica ng tingin. We've been manufacturing weapons from the underground society, yet you can't even identify the difference from fake and real bombs. Disappointed itong umiling. Nagsiiwas naman ang mga ito ng tingin, lalo na si Z. Nasya kasi ako, kaya medyo, hindi naman maiiwasang matataranta, right? See? Kasi, hindi, basta, Z. Ngumiwi lang si Monica at binitawan sa sahig yung baril at humugot ng panyo sa bulsa ng ripped jeans niya. Napapabuntong hininga siya habang pinupunasan ang mukha at lieg, pati na rin ang ilang bahagi ng puting sando kahit na hindi iyon matatanggal. Pagkatapos ay tsaka namulsa sa leather jacket niyang may mga bakas din ng mga dugo at lumingon ulit sa kanila. How many minutes left? Tukoy niya sa mga bombang nasa bahay. Bigla ulit nataranta si Z nang maalala ang tungkol sa mga bombang nakita niya. 3 minutes. Humawak siya sa ulo niya tsaka umiling. No, dahil nag-usap pa tayo, may 1 minuto na lang. Tumango lang si Monica tsaka itinuro yung dalawang walang malay at isang bangkay. Drag those assholes out of here. Dalhin nyo kay D para mapiga. Tsaka siya tumalikod. Papapatay yung bangkay, boss? Natigilan siya at napakuyom ang kamay sa loob ng bulsa ng leather jacket. No! Bumuga siya ng hangin. Let it burn here. Huling sabi niya tsaka naglakad palabas. Napansin niya pa ang isa pang walang malay na lalaki pero nilagpasan na lang niya yun at wala sa sariling naglakad patungo sa kotse at walang destinasyong magmaneho.